Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Ang ganda ng naging laban ng Lakers at Warriors. Wala nga kanina sa Lakers sila Gabe Vincent, Cam Reddish at Jared Vanderbilt. Pero balik naman sa lineup ng Lakers itong sila LeBron at Davis. Para naman sa Warriors ay wala pa rin si Draymond Green dahil sa injury. First quarter nga mga idol ay kontrolado ng Lakers dahil sa ganda ng kanilang opensa. Lalo na sa kanilang outside shooting na lalong nag-improve sa ngayon. Apat nga na 3-pointers ang kanilang ginawa kaagad. Para sa Warriors ay si Curry nga ang nagdadala sa kanilang opensa. Na bumitaw nga ito ng isang 3-pointer na hindi pa nga nakikita kung papasok ay tinuro ni Curry si Chris Paul. At natapos naman ang first quarter na hawak ng Lakers ang 5 kalamangan sa score na 37-32. Pagdating naman ng second quarter ay dito na nakakuha ng tulong sa opensa itong si Curry mula kana Klay at CP3. Pero magkaganon pa man ay maganda pa rin ang ipinapakitang opensa ng Lakers. Kaya naman natapos ang first half na baon ng Lakers ang 7 kalamangan sa score na 70-63. Pagdating naman ng third quarter ay hindi na pinasok si LeBron. Habang si Davis kakaunting minuto pang naglaro kasama ng Lakers. The Warriors ay naglaro din ng kaunti pang minuto ang kanilang mga star players bago ito pagpahingahin na under 5 minutes. Mainit mga idol ang sharpshooter ng Lakers na si Taurean Prince. Paano ba naman ay 11 points ang kanyang inambag sa Lakers sa third quarter? Pero dahil nga sa inilabas na ng Lakers ang kanilang mga star players, ay dito na umarangkada ang mga role players ng Warriors lalo na itong si Jonathan Kuminga. Kaya naman natapos ang third quarter na all na sa 100 ang score. Na pagdating naman sa fourth quarter ay naging dikit pa naman ang naging laban ng dalawang kupunan. Pero sa huli ay tuluyan ng nakuha ng Warriors ang panalo sa score na 129-125. Bagamat natalo man ang Lakers mga idol, ay kitang-kita naman kung gaano kalaki ang improvement sa kanilang roster sa ngayon. Mas lumakas nga ang kanilang depensa at opensa. Dahil na nga rin yan sa mga size ng bagong players nila lalo at mga sharpshooter pa. Kaya nahirapan talaga ang Warriors kapag starting 5 na ng Lakers ang kanilang kalaro sa loob ng court. Hindi nga nila alam kung kanino magmumula ang score. Dahil kahit sino sa Lakers mapasentro ay tumitira sa labas, na ang lalo pang nagpapahirap sa mga kalaban ng Lakers. Ay yung kanilang ball movements at floor spacing. Kaya naman kapag umangat ang mga bantay ng Lakers ay dito naman gumagawa sila LeBron at Davis ng pag-atake papuntang basket. Na mahirap na nga silang mapigilan kapag nakabuelo na. Kaya foul na lang talaga ang kanilang magagawa dito kana Davis at LeBron para hindi makakuha ng easy 2 points. Kaya ang pinaka good news din talaga para sa Lakers, ay hindi na ngayon umaasa ang kanilang kupunan pagdating sa opensa dito kay LeBron. Partido pa mga idol lalo at wala pa kanina ang tatlo pa sa mga key players ng Lakers na sila Gabe Vincent, Cam Reddish at Jared Vanderbilt. Na ang nakita ko lang na problema para sa Warriors, ay masyadong maliit ang small ball lineup na gamit nila. Na kinakalabaw nga lang ni Rui Hachimura itong si Chris Paul. Habang itong si Klay Thompson ay naglalaro pa ng power forward. Ay masyado talaga yang maliit para sa Lakers. Lalo na kung nagsasabay pa ang dalawang big man ng Lakers na sila Anthony Davis at maalinman kana Jackson Hayes at Christian Wood. Kaya overall ay mahihirapan talaga ang Warriors kung hindi sila magkakaroon ng isa pang sentro bukod kay Kevon Looney. Undersized din kasi mga idol bilang sentro sila Draymond Green at Dario Saric. Kaya kung makakaharap ng Lakers muli ang Warriors sa playoffs, ay panigurado nakakalabawin lang muli sila nila LeBron at Davis pagdating sa ilalim. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging laban ng Warriors at Lakers? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.